Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid mula kay John Reps. Ang videong panonoorin natin ngayon at bibigyan ng reaction video and commentary. Senior official ng China PLA Army binanatan si Sek. No, gumante mga kapatid, no? Gumante siguro dun sa naging pahayag ni Secretary Gibo Teodoro, no? Matapos ipahiya ang mga official ng China. 'Di ba naalala ninyo itong nasa picture, 'di ba nagtanong 'yan kay Secretary Gibo? No, pinahiya yan, giniba ni Secretary Gibo. Ngayon, etong senior official ng China, PLA Navy o Army, bumawi. Binanatan din mga tol si Secretary Gibo. Well, alamin natin itong ang balitang to o videong to mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. May ang mga opisyal ng militar ng China matapos sagutin ni DND Secretary Teodoro ng malinaw at precise. Napahiya ang mga opisyal ng China kaya to the rescue ang senior officials ng China na binanatan din si Secretary Teodoro. Alamin ang Pare-pareho lang kayo. Pare-pareho lang kayong sinungaling eh. buong detalye mamaya. At sa ibang balita, ipinakita naman ng Sealight ang mga larawan ng mga nagpapatrolya ng mga barko ng China sa loob ng buwan ng Mayo kung saan makikitang sinusunod talaga ng China ang kanilang gawa-gawang 10-dash line. Di ba ito nga yung sinabi ni di ba, ni Ray Powell mga tol. Di ba, maritime occupation na. No, talagang mga tol, napakatindi. Walang paggalang, walang respeto itong ginagawa ng China, which is yun ang ugat ng mga tensyon, ng mga dispute dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea. 与当前地区和平稳定。 Sa update sa West Philippine Sea, noong linggo ay tumungo malapit sa Scarborough Shoal ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra upang itaboy ang isang barko ng China Coast Guard. Kahit hindi maganda panahon yan. Kahit masama ang panahon, ngunit hindi nagawang paalisin ng BRP Cabra ang barko ng China dahil inuna nitong sagipin ang isang barko ng mga mangingisdang Pilipino na nasiraan ng makina sa gitna ng dagat at Nice. hinatak pabalik sa port ng Zambales. Nice. Pero kalaunan ay sinabi rin ng Philippine Coast Guard na umalis na rin umano sa lugar ang nasabing barko ng China Coast Guard. Kaya't upang matiyak na hindi na muli makalapit ang mga barko ng China, ang Philippine Coast Guard ay nagtalaga ng isa pang barko nito. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, sa ngayon ay ang BRP Cabra ang nagpapatrolya sa katubigan sa paligid ng Baho de Masinloc at Well, in reality, kahit naman mag-deploy tayo ng barko dyan, di naman natin talaga napipigilan ng pagpasok, labas-pasok ng mga barko ng China eh. Diba? Tayo pa nga ang pinipigilan nila eh. para subaybayan kung magkaroon ng isa pang barko ng China Coast Guard na magtatangkang pumunta o lumapit sa baybayin ng Zambales. Samantala, sa monitoring naman ng Sealight sa buong buwan ng Mayo ay ipinakita ang mga intrusive patrolling kung paanong regular na nagpapatrolya ang mga China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng ibang mga estado lalo na sa West Philippine Sea. Ang mga patrolya na ito ay isa mahalagang bahagi ng diskarte ng China upang palakasin ang malawak nitong pang-aangkin sa maritime sa pinagtatalunang tubig. Sa pamamagitan nito, nilalayo ng China na magtatag ng tuloy-tuloy na presensya at unti-unting gawing normal ang mga aktibidad na pangdagat nito sa mga lugar. Yun nga yung sinasabi ng European Union di ba? Hindi nyo pinag-uusapan doon sa Shangri-La Dialogue. Ginagamit ng China yung intimidation o pang-intimidate sa mga maliliit na bansa para baguhin yung status quo. Diba? Para gawing normal. Ninonormalize nila itong ginagawa nila. Sayan sa taktika nila hanggang sasabihin na lang nila, matagal na namin itong ginagawa normal na to Ito naman talaga ginagawa namin ng maraming taon na Binabago nila. Ang mga patrolya na ito ay nagpapakita ng kapasyahan ng China na lumikha ng de facto na jurisdiction sa mga lugar tulad ng gawa-gawa lamang nilang 10-dash line. Kahit malinaw na ipinagkaloob ng ibang mga bansa ang mga EEC sa ilalim ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ang patuloy Diba? Ito, balikan natin itong mapa. Itong mga guhit-guhit na to. Itong puting na to ito yung 9-dash line o 10-dash line ng China.
Etong bilog na yan na bumabalot dito sa Pilipinas, yan yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon nagkaroon tayo, kung mapapansin mo, nagkaroon tayo ng mga tawag dito, overlapping, 'di ba? Dito sa Taiwan, etong red na to sa China yan eh. Yan yung ano nila eh. 200 nautical miles exclusive economic zone nila eh. Dito naman sa Vietnam, 'di ba? Malaysia, to Brunei. Pero tignan mo, sinakop ng China, mga tol, yung kabuuan 90% ng South China Sea. Hindi lang overlapping ginawa nila eh. Talagang sinakop nila ng husto. Sa ilalim ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea, ang patuloy na presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China ay maaaring takutin ng iba pang mga claimant na estado at pigilan sila sa paghamon sa maritime assertion ng China. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad sa pagpapatrolya ay epektibong ginagamit ng China ang isang diskarte ng incremental na pagpasok upang palakasin ang mga pang-aangkin ng teritoryo ng Taiwan, Brunei, Japan at Pilipinas na unti-unting binabago ang status quo. Yun nga. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang pagtitipo ng mga Defense Ministry at mga Chief of Staff ng iba't ibang mga bansa sa Singapore noong weekend, tila sinampal ng katotohanan ang China matapos tanungin ng isang nagpakilalang opisyal ng militar ng China, si DND Secretary Gibo. Tanong pa ng opisyal ng China kay Secretary Gibo na kung ang mga kapitbahay daw ng Pilipinas sa Asia, tulad ng Vietnam at Malaysia, ay nadadaan sa dialogo ang mga sigalot sa agawan ng teritoryo, bakit ang Pilipinas daw ay matigas at halos magpang-abot ang kanilang mga barko? Kasalanan ba ng Pilipinas yun? Diba? Sino ba ang pumapasok sa teritoryo? Sino ba agresibo? Hindi nga magawa ng China yan sa ibang bansa eh. Sa Pilipinas lang eh. Why can't the Philippines do the same? And yesterday, Malaysian Prime Minister Anwar mentioned he advised your president to engage dialogue and communication with China. So will the Philippines follow his advice and change its current approach to the South China Sea issue? Or does the Philippines intend to act as a proxy for external powers? Tanong din ng isa pang opisyal ng militar ng Tigas na mga mukha. China, ang Amerika ay patuloy daw na nagpapadala at nagbebenta ng mga armas sa mga kaalyado nito sa Asia. Hindi daw ba nababahala ang Pilipinas na magsimula ang digmaan sa Asia? Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. Minsan talaga kailangan may kakaltok lang sa mga to para magising eh. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Ang mga tanong na yan ng China ay sinagot naman ni Secretary Gibo ng clearly, precise at real-time. Pero may pahaging muna sa kanila si Secretary Gibo at pinalakpakan ng ilan. Our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda Propaganda spills spills. disguised as questions. Disguised as questions. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. Mischief Reef. There were few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue To deny. to deny the Philippines
its rightful provenance under international International law law. and UNCLOS. And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. Wasak And eh, no? thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. Pasag. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Pinalagan din ni Teodoro Grabe no. Ganyan dapat mga tol ang opisyal ng gobyerno. ang mga paulit-ulit na linya ng China na proxy lang daw ng Amerika ang Pilipinas at sunod-sunuran lang ito sa gusto ng Amerika sa Indo-Pacific. I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has absolutely no basis in international law. Natamimi ang mga military official ng China sa mga tirada ni Secretary Gibo, kaya naman tila nagsumbong ang mga ito sa kanilang mga senyor, kaya naman naglabas ang senior military Yan, ito yung inaabangan ko kasi yung kanina nabigyan na natin ng reaction yun at nabigyan na natin ng komentaryo yun. Ito yung gusto kong komentahan. official ng China Meng Xiangqing ang pangalan. ng isang pahayag. Kaya't bilang tugon, sinabi ni Major General Meng Xiangqing mula sa delegasyon ng Chinese People's Liberation Army National Defense University na ang mga sinasabi umano ni Teodoro ay wala umanong batayan na pag-atake at binabaliwala ang mga katotohanan, nanlilinang sa publiko, nag-uudyok ng konfrontasyon, naghahasik ng hindi pagkakaunawaan at binabaluktot umano ang tama at mali. Wala talaga, no? Wala. Ay, nako po. Lakas nila mang gaslight, minamanipula nila mga tol, binabaliktad nila lahat talaga. Hasik ng hindi pagkakaunawaan at binabaluktot umano ang tama at mali. Binabaluktot ang tama at mali. Tama ba yung sinasabi ng China? Diba? Meron ng mga international law pero tama pa rin sila. May mga tama talaga tong mga to, no? Dagdag pa ni Xiangqing, ang mga pahayag umano ni Secretary Gibo ay sumasalungat daw sa umiiral na kalakaran ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at ganap na hindi naaayon sa karaniwang pagnanais ng karamihan ng mga bansa. Dapat daw na itaguyod ang kapayapaan, pag-unlad, dialogo at pagtutulungan. Kaya Dapat sinasabi nyo yan sa sarili ninyo. No? Puro kayo dialogue na sinasabi ninyo samantalang kayo unang nanghaharas niya. Kayo nga ang agresibo eh. mahigpit daw nilang tinututulan ang mga sagot ni DND Secretary Gibo. Ay, mahigpit din natin tinututulan yung mga pahayag nilang kasinungalingan. Sartalo na naman ang China, mga kabayan. 菲律宾防长的发言不 Ah, 断攻击指责中国罔顾事实、混淆视听、 misled the public, 煽动对 incited confrontation, 抗、挑拨离间、 show discord and distorted right and wrong. Grabe talaga. 颠倒黑白，与当前地区和平稳定的大趋势背道而驰，与绝大多数国家拒绝选边站队、坚持独立自主以及要和平、要发展、要交流、要合作的这 Wala mga tol, sinungaling tong ano na to. Sinungaling tong mamang to. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan mga tol? No, saludo ba kayo? Napabilib din ba kayo ni Secretary Gibo dun sa kanya mga naging sagot? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.